Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan sa mga lockdowns? Nakakatuwa din naman ang lockdown. Maraming time maglinis ng mga agiw-agiw. Yung mga nakatagong alikabok sa ilalim ng kama. At saka yung mga karumihan ng buhay, I praise God. Maraming time mag-pray. Maraming time magkaroon ng realization. Time of realization. Kung walang sin, walang plague. Ewan ko lang, nag-agree ba kayo lahat dyan sa inyo dyan na kung walang sin, walang plague? Ang totoo niya, kung walang sin, walang death. Kung walang sin, walang kamatayan. Sin ang nagdulot ng kamatayan. Unfortunately, hindi naman namamatay ng bigla. Kala mo switch ng ilaw. Pag in-off mo, patay lang ilaw. Tapos pag in-on mo, bukas ang ilaw. Kumbaga sa parang Meralco ay kukutap-kutitap muna. Pagkatapos at saka ibig sabihin, naghihingalo muna. Nagkakasakit muna. Mapalad yung ganon, yung hindi bigla, hindi sudden death. May time pang mag-repent. Pero yung bigla, wala na. Wala nang time tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Parang hindi nagwa-work yung Jesus Maria Joseph. Yung mga nabigla, Jesus Maria Joseph, tapos namatay. Parang hindi nagwa-work yan. Kinakailangan talaga ipahayag ng labi si Jesus ay Panginoon. At manalig ng buong puso, siya muling binuhay ng Diyos para maligtas. So resurrection yun death and resurrection. Natandaan niyo ba yun sa Romans 10:7? Kung ipapahayag na 10:9, Romans 10:9. Kung papahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos. Resurrection. Maliligtas ka. English. Okay. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the mouth confession, sa Tagalog, sapagkat ang tao ay kung ipapahayag, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, sa gayon napapawalang sala, at sa papahayag, prayers, pamagitan ng kanyang labi, sa gayon naliligtas. So yung pahayag na siya muling binuhay ng Diyos, at siya namatay para sa iyo, it will lead to salvation. Yung prayer na pagtanggap na tinanggap mo siya bilang Panginoon. Sabihin ng Panginoon, siya mag-ahari sa buhay mo. Panginoon. Ay maraming mga misinterpretation. Ibig sabihin na pag nag-ahari sa buhay mo, hindi na magkakasala. Meron ba kayong alam? Tinanggap ang Panginoong Jesucristo, hindi na nagkasala. Kaya masarap ang lockdown dito sa HTBC. Pag nasa compound ka ng HTBC, yan. Maghuhukay kami ng kamote dyan. Meron kaming TechU. Ang kamote ko yun, ibig sabihin nun. Sabi ni siya, yun TechU. Meron kami nun. Titiba kami ng saging. May banana queue na kami. Nahihili ba kayo? Gusto niyo ba mag-lockdown dito? Ang totoo nun, masarap kahit saan ka naroon, basta yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Noong una akong umuwi, 1992, umuwi ako noon. 2 weeks lang. Hindi ako magtatagal. Tumaten lang ako ng birthday niya. Hindi yata, kasama ba kita noon? Hindi ko kasama si mami noon. Ako lang umuwi. Para umaten lang. Inip na inip ako. Gusto ko nang i-cut short ang bakasyon ko rito. 2 linggo lang. Nung nag-iisang linggo na, nung una, ay, laki-laki mo na pala, kumusta ka, ganyan. Tapos nung naunla-una na,
Mari ba naman araw-araw sabihin mo, ang laki-laki mo na. Mga pamangking ko na hindi ko nakita ko. Si Kari, hindi ko nakita yan eh. Nung ko lang nakita. Tapos tuwanta. Pagkatapos noon, wala na. Ano naman ginagawa ko rito? Hindi ko na malaman kung anong gagawin ko sa Pilipinas. Init na init ako. Maupo ko lamang, lagkit na lagkit ang katawan mo. Mga tao, pagkita sa iyo, hingi ng pera. Kasi nga, amoy mansanas ka. Gusto ko umuwi na. Gusto kong tumawag at cut short na ang bakasyon ko. Hindi ko hihilahin ko na, papas forward ko na. 2 weeks lang yan. Ngayon magto 25 years na. O, 25 years na actually. Nag-enjoy ako. Kahit saan ako nandun. Nasa Balabak ako, nasa Kalinga ako, Ipogaw ako. Kahit saan ako nandun, masaya ako doon. Kahit saan. Basta ang kalooban ng Lord, gusto kang dalhin ng Diyos doon, masaya ka doon. Kaya kung lockdown kami rito, ay masaya kami dito. Kami pa nga nang nagdadala sa inyo ng pagkain eh. Kaya sa biyaya ni Lord. Alam niyo, mararausan din natin ito. Hindi ko lang alam kung kailan. Yun ang mabigat eh. Yung meron kang trials and testings, di mo alam ang ending. Mahirap yun. Tulad nung ako dumaranas ng mga pagsubok nung wala pa ako kay Lord. Gusto ko nang mamatay. Di ko alam kung saan matatapos. Kung alam ko lamang, kung alam mo lamang yung istorya ng buhay, sa bawat yugto ng buhay mo, wala yan sa lolo ko. Ang dali-dali mong mapaglabanan lahat, pero kung hindi mo alam kung saan mag-e-end, ay, napakahirap. Kaya ang kahalagahan, tinan nyo, ng bawat celebration na ginagawa natin, kahalagahan yan. Kinikilala mo kung sinong sineselebrate mo at bakit mo sineselebrate yun. Tulad niya, inaalala natin ang kamatayan. Tapos ilang araw lang ang muling pagkabuhay. Hindi na uuna ang muling pagkabuhay, kamatayan muna. Pag sinabing muling pagkabuhay, resurrection. Kailangan meron muna ang kamatayan bago magkaroon ng resurrected life. Hindi mangyayari yon nang walang resurrected life. Nang wala munang death. Napakarami nagtatanong, bakit kaya hanggang ngayon ganito pa ako? Ba't kaya ganon, di pa ako nagbabago? Ba't kaya hanggang ganon, hindi pa ako makapag-submit sa asawa ko? Ba't kaya hanggang ngayon, marami siyang question. Anong kailangan kong gawin para ako lumago? Ang tamang tanong ay anong kailangan kong alisin? Sapagkat pag inaalis mo ang hadlang at kabigatan, siguradong madali ang kalaguan. Tulad ngayon, kami po mga lockdown dito, porsigido kami sa pagtatanim. Una-una, kung magtagal ang lockdown, di matagal na walang tithes and offering. Okay. So, ang finances ng church affected. Actually, hindi lang church, global ito. Ang global economy, apektado. Apektado po. Ang China, ang hub ng mga produkto ng buong mundo. In the beginning, God created, and then pagkatapos noon, everything is made of in China. Pagkatapos noon, lahat na made in China. Ngayon, ang China ang pinaghihinalaan ng buong mundo. Galit ang buong mundo na China. Yung pagkukonsil, yung tinago. Tignan ngayon, may batas. Bawal na itago mo na ikaw ay merong COVID, na meron kang sintomas, o tapos hindi mo ipinagtapat sa DOH, yung local yan, local health department ng Pilipinas, hindi mo pinagtapat sa DOH. Yan ay kriminal yan. Bawal yan. Yun ay iyong moral responsibility
na yung isang sakit na mabilis kumalat at nakakahawa, malaman ng mga taong naging malapit sa kanya para sila makapag-ingat. At para sila, huwag lumapit doon sa iba at kung nakahagap man sila, kung na-affected sila, kung infected, hindi sila makapag-spread ng virus. Any moral responsibility, yung ating social distancing, at least 2 meters away. Mga 2 di pa yan. No? Ano ba, more or less 6 feet. 2 meters. Ang layo. Gawin mo ng 3. Basta hindi bingi ang kausap mo. Okay. Ngayon, eto ngayon ang ano dyan. Iyon, hindi mo ginagawa para ikaw huwag magkasakit. Yan ang kasi ang kalimitang problema eh. Kaya ayaw ng mga tao ang social distancing kasi hindi niya gusto na siya malayo sa iba. No. Ang purpose ng social distancing is love. Dahil mahal mo yung tao, baka ikaw ay carrier, di mo alam, mahawa mo siya. So yun talaga ang tunay na kahalagahang may paliwanag ng DOH. You are not doing it for your own self. You're doing it for others. Para hindi ka maging instrumento ng pagkalat, pag-spread ng virus. Ang virus ay connected sa sin. Hindi ba yun pati computer nabavirus na? Ano nga ako na pati computer nabavirus. Akala ko, ano yung virus na yun? Pero atin nyo, social distancing is for you to prevent the spread of, to slow down mo yung spread. Social distancing because of your love. Hindi ba kung ikaw ang nagkokos ng sin para sa iba? Hindi ba yung virus at saka sin connected? Kung walang sin, walang plague. Kung walang sin, walang virus. Sin talaga. Paliwanag ko nga. 1 Corinthians 15:56. 55 muna, 55. O death, where is your sting? Sting kamandag eh. Sting. O Hades, where is your victory? Sa 54, tinan niyo 54. So when this corruptible has put on incorruption, itong katawan lupa natin na ito daw na corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality. Minamahal ng Panginoon, kailangan mo na malagutan ka ng hininga. Hanggat di ka nalalagutan ng hininga, hindi mo maipuput on ang incorruption. Ang katawan mo, corruptible pa din. Kailangan malagutan ka muna ng hininga, tumigil sa pagtibok ang puso mo para yung incorruption. Yung mortal, magiging immortal. And then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Kaya ang resurrection po ay victory. Nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, that is victory. That's it. It is finished. Ibig sabihin, nagampanan niya ang kailangan niyang gawin. Necessary na gawin niya ang kanyang ginawa. Sabi niya rito sa John 12:27, tinan niyo bago tayo rito. Lipat muna tayo sa John 12:27. Okay. Now my soul is troubled. Bilang tao, siya Diyos, pero bilang tao, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Yun ang sabi sa Bible. Hinubad ang kanyang pagiging Diyos. So meaning, ang Diyos na almighty, ang Diyos na immortal, ang Diyos na hindi namamatay, makakaranas siya ng kamatayan at hindi fake. Hindi yung drama. Hindi drama lang yung sa cross, hindi drama. Hindi yung fake. Yun yung reality. Yun yung real, very real. Tunay na tunay. Na siya yung bawat sakit, yung naramdaman niya, yung pain, siya nagutom, nauhaw, nasaktan. Sa tingin nyo kaya, si Lord Jesus, manhid, hindi kaya siya nakakaramdam ng, hindi ba nakakaramdam siya ng
Pag naiinsulto siya, dinuraan, ikaw, subukan mo, naduraan ka na ba sa muka? Sadya. Hindi lang isa, dumura sa iyo, ang dami. Nasubukan mo na bang dinuraan ka sa muka? Yung lang parang ako yung binara ko, tapos hindi ako nakagante. Hanggang ngayon, naalala ko yun. Tapos nagre-repent ako kasi parang gusto ko pang uling balikan ng pangyayari, tapos iibahin ko ang istorya. Para bagang yung mga sa movie na babaguhin mong istorya, tapos uupakan ko. Parang gano'n na nasa isip ko, parang meron akong thinking na gano'n. Alam kong hindi yan iba sa inyo. Alam kong meron kayong unsettled sa puso. At huwag ka nang tatanggi. Meron ka ba? Sino sa inyo merong unsettled sa puso? Yung hindi nakagante, hindi nakabuelo? Pagka gano'n naramdaman mo, pagka naalala mo yon, hindi ba? As si Jesus, dinuraan, inisulto, pinutungan ng koronang tinik. Ikaw pala hari ha? Oo, mahal na hari. Tapos may sinurat pang inscription sa kanya, no? Inri. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Nakalagay sa kanyang ulo. Doon sa krus, meron nakasulat doon. Nalagay sa board, sinulat Eius Nazarenus Rex Ejurum. Si Jesus, King of the Jews. Now, anong aking ipinopoint sa inyo? Sabi niya, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. Iligtas mo ko. Bakit niya binanggit yon? Hindi ba meron siyang nararamdaman na actually, ang pawis niya parang dugo sabi rin dinescribe. Parang ang butil na pumapatak sa kanya parang dugo. Ibig sabihin yun, troubled ang heart niya. Yun. Now my soul is troubled. Ano ibig sabihin nun? Nangangamba. Naiisip-isip na niya yung daranasin niya. Alam niyo, kung ako'y namatay doon sa bypass ko, yun glory kasi wala kang mararamdaman talaga kasi kukwento pa, inidiksyonan ako, tapos kwento ko. Ito pa lang itsura ng inyong lab. Wala na, yun lang. Tapos. Pag-gising ko ulit, tapos na. Wala kang mararamdaman. Wala kahit parang, boom, tulog. Shut down ang mind. Pati ang mind, from that moment, up to yung ginising ako ng alauna, wala akong alam sa nangyari. Glory yun. Sa cross, wala kang anesthesia. Ikaw ay gising na gising. Ang bawat sinasabi sa iyo, ang bawat ginagawa sa iyo, ang bawat moment, yun ang napakahirap. Operahan man ako ng libre. Sabi, 1 milyon kasi ang bayad doon sa akin. Sabi, pwede naman ng libre, wala lang kong anesthesia. At saka kayo'y gising. Tapos nakangiti pa mga doktor, hawak scalpel, bibiyakin namin yan. Napakatindi. Napakatindi. Diyos na nagkatawang tao para akuin ang kasalanan ng tao. Napakatindi. My soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose, I came to this hour. Ano ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo? There is no other way. Walang ibang pwedeng maisip na easier way, mas madaling paraan. He took the blow. Tinanggap niyang lahat yung sapok sa kanya. Tinanggap niyang lahat yung sakit. Tinanggap niyang lahat yung gagawin sa kanya. Father, I am ready. Hinarap niya. Wag ang kaloob. Father, diadalangin ko, kung maaari, take this cup of sorrow
alisin mo itong cup ng paghihirap na ito sa akin. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Well, si Jesus, ginawa niya yon para sa atin. Nakita niyo naman yung passion of the Christ, kung gaano ang, alam niyo, nakalimutan ko ang pronunciation yun, Jim Caviezel, ganun eh. Caviezel, yun ang lumabas doon eh. Pinanganak sa state of Washington siya. Amerikano, si Jim. Buhat nung gampanan niya yung pagiging Jesus, di ba, akala ninyo talaga Hudyo eh, yung pumapil na. Hindi Hudyo yun. Pinanganak yun sa state of Washington. At artista yun. Buhat nung tinanggap niya yung kay Mel Gibson, na wala na siya ng trabaho, hindi siya tinanggap ng Hollywood. Pero winarningan na siya ni Mel Gibson. Tapos ang karir mo, oras na tanggapin mo ito. Pero alam niya, nakabawi siya. Meron mga siyang bagong movie ngayon eh, Apostle Paul. Ganito po yan. Bakit pagka ang ating pagkatao ang apektado, tayo nag-react kaagad na gusto mo nang gunawin ng mundo? Lalabanan mo ang authority ng church. Babaliwalain mo yung napakalaking utang na loob mo sa taong may ginawang mabuti sa iyo. Ano yung ginawang mabuti? Kung siya nag-present sa iyo ng buhay na walang hanggan, yung taong yun, nag-present sa iyo ng buhay na walang hanggan, higit pa yun sa lahat ng kayamanan na maaari mong maisip sa buong mundo. Sabihin niyo sa akin, kayo mga nandito, at kayo dyan, sabihin niyo sa akin, hindi ba yung tao na nag-present sa iyo ng salvation, siya nagbigay sa iyo ng kayamanang higit sa lahat ng kayamanan sa buong mundo? Yan. Bukod pa doon, may ginagawa pang tulong pa sa iyo na maraming bagay. Bakit tayo sa kaunting differences, hindi tayo makapagpaumanhin, hindi tayo makapagpatawad, hindi natin siya maibig? Na alam naman natin na kung tayo sa Diyos aasa, babaguhin din siya ng Diyos. Pero tayo reactor sa halip na tayo maging actor. Ang actor o ma-action ayon sa kalooban ng Diyos ay actor. Halimbawa, ito sinasabi ng scripture, so ikaw a-action, di actor ka nun. Nasa script mo, forgive one another, love one another. I forgive you, ganyan. Yun ang actor. Reactor, nagalit ka sa akin di galit din ako sa'yo, galit-galit na tayo. Yun ang reactor. Bakit ganon? Bakit yung karakter na yon nananatili sa bawat isa? Sa kabila ng paulit-ulit natin na pag-aalala ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ilang years na? 25 years na nating inaalala. Na magkakasama at least. Ang church na ito, ang warrior church. Pero ang church na ito, maraming POW. Prisoner of war. Captive. Mangyari, hindi pa natin nararanasan yung resurrected life. Unless you die, you cannot experience resurrection. Kailangan mo nang tumigil pagpintig ng puso. Pero yun ay literal, yun ay natural, yun ay physical. Pero sa spiritual,
if anyone is in Christ. Natatandaan niyo ba kung saan chapter at verse yan? At least man lang matandaan natin yung mga ganon. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Hebrews 8:12. Okay, tinan niyo. Hebrews 8:12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Okay, ito. Balikan natin ulit. If anyone is in Christ, he is a new creation. Yan, tinan niya. He is a new creation. Edi, sanggol na bagong silang. New creation, di ba? New creation. Brand new eh. If anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Merong starting point. You have to start somewhere again. New thinking for a new beginning. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things have become new. There is that newness. May nababago na. Sa tingin ng Diyos, ikaw ay bago. Okay. Sa tingin mo, ano nabago sa iyo? Ikaw kasi ang subject dito. Therefore, if anyone, ikaw yon, lagay mo ang pangalan mo doon. Anyone is you. Ikaw yon. Lagay mo ang pangalan mo doon. Therefore, if anyone, ikaw yon, is in Christ, he, o ako yon, is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. May starting point. New beginning. Ang God, ang simula ng new beginning. Nakakaramdam ba kayo ng frustration sa sarili mo? Nangungusap po ang Lord sa iyo ngayon, tapos ako yung nagtatanong, nakakaramdam ka ba noon na napuprostrate ka sa sarili mo? Bakit hindi ako magbago? Yan, ganon. Ba't hindi mawala sa akin ito? Yan. Bakit lagi akong palaban? Bakit ako'y napaka-defensive? Bakit ang pride ingrained sa akin? Ang tagal kong pinapayag, hindi ako makapag-submit sa asawa ko, ba't hanggang ngayon hindi makapag-submit? Why do you refuse? Because you have an ideal husband in your mind? Or ideal wife? So that you cannot love? Meron kang ideal? Ang ideal, perfect in your mind. Yun ang dapat. Kung ganito lang naman asawa ko, madaling mag-submit. Sana ang asawa ko, katulad ni Pastor Velasco, mas madaling mag-submit. Pogi na, may pera pa. Eh, nito na lang yun. Pinagtapos ko nga ang sarili ko sa pag-aaral. Messenger nga ako eh. Asweldo ko lamang 300 pesos isang buwan. Pakaliit naman ang sweldo ko. No naman kamura-mura ang jeep naman ang Gis lang 10 centimos. Ang matrikula naman 20 pesos lang.
Napakamura naman. Pinag-aaral ko sarili ko dahil sa aking mga maling desisyon sa buhay. Naranasan kong hirap. Naranasan ko yung anak ko umiiyak, wala akong maibili ng gatas. Naranasan ko yan. Kaya alam ko naman ang sinasabi ko po. Pero, nung dumating ng time na kailanganin ko ang pera, nanalangin ako. Ang church naman po pinanalangin ko noon Pinagkaloob ng Panginoon. At narito, habang tumatanda, ako, pati mga anak ko, binibless ng Panginoon. Alam niyo, pag naglilingkod ka kay Lord, habang tumatanda ka, handa ka ng Diyos. Sa iyong pagtanda. Napakahalaga, makita natin yan. Ang Diyos ay hindi natutulog. At hindi siya nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Mahal pa rin niya tayo. Mahal niya ako, mahal ka niya. Mahal niya tayo. Pero tinan nyo, if anyone is in Christ, he's a new creation. All things have passed away. Ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na, tinan nyo, wala na ang dating pagkatao, siya bago na. Pero, ang utak mo ba, nabago ba? Tinan nyo ha. Nung bago ka tumanggap kay Kristo, pagkakain mo ng manggang hilaw, gusto mo may heko. Okay, nung natanggap mo si Kristo, pag nakakita ka ng manggang hilaw, gusto mo pa rin heko. Pag kumakain ka ng kare-kare, gusto mo pa rin ng bagoong. Nagigets ba sinasabi ko? Kung noon mahilig ka sa taba ng baboy, mahilig ka pa rin. Tulad ko, pagkakain ako ng baboy at bibigyan mo ko ng laman, huwag mo na akong pakainin ng baboy kasi ang baboy may taba. Gusto ko yung taba at saka yung balat. Kung kakain ka rin lamang kung kakain ka rin lang, kung kakain na rin lang ako, bakit kakainin ko yung laman? Parang lasang karne. Di karne na lang, yung baka na lang. Lasang manok, ang bayawak, lasang manok. Di manok na lang kainin ko. Bakit pa yung lasang manok? Di manok na lang mismo. Para hindi na, ang manok lasang bayawak. Mga minamahal ng Panginoon, nabubuhay tayo sa mga habits at saka yung kultura. Kultura ng utak, kultura ng tao, kultura ng isip, kultura ng iyong katawan, hilig ng katawan, kultura, nabubuhay tayo doon. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Radical change. Kaya yung pagbabago na gusto ng Panginoon. Pag nahat, ang banal na Espiritu. Tignan niyo si Apostle Paul kung gaano ka. Si Apostle Paul, kumbaga sa atin yan, tawag natin doon, intrimitido. Si Apostle Paul. You're the Christ, the Son of the living God. Oh, very good siya nun wag na wag itunod na mangyari sa iyo. Hindi mangyayari sa ito. Get behind me, Satan. Nagkamali ang intrimitido. Nagkamali ng hagap. Nung una, akala niya, nahagap niya lagi, banal na Espiritu. Ngayon, masamang Espiritu na nahagap niya, hindi niya alam. Mali. Pero, kausap na niya si Lord Inaawat niya si Lord sa purpose kung bakit siya naparito. Mga minamahal ng Panginoon. Tinan niyo. Dahil sa pagiging intrimitido, ang church, kakalabanin mo. Sisiraan mo, wawasakin mo. Sisirain mo yung masama ang leadership niya. Mga minamahal ng Panginoon, kung kapitbahay niyo yan, kailangang pagsabihan niyo yung taong yan. You cannot love God and destroyer of a church. It cannot. Si Jesus namatay para sa church. Balik ako rito, sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ako sa dating pagkatao, si bago na, mga minamahal ng Panginoon, ang isip yun din. Sa pagkain yan lang yan tinutukoy ko ha. Pagka kumain ka ng kare-kare, anong hanap mo? Bagoong, kasi ikaw noisy. Pinoy ka So yung mind mo, yung karakteristik mo, yung ugali mo, nandun pa rin. Amen ba tayo doon? May mga pagkain na hindi mo makakain nang wala yung sangkap na yun. Yun ang pansahog doon.
So yung taste bud, sabihin nga, taste bud, panlasa, yun, para sa iyo, yun ang masarap. Yun pa rin, para sa iyo, yun ang masarap. Okay. Ngayon, parallelism of truth. Papaano ang iyong taste bud tungkol sa sin? Kaya yung resurrection victory. Are you victorious? Are you part of the victory of the Lord Jesus Christ? Are you part of the finished work of Christ? Yun. Kung walang sin, meron bang plague? Dahil sagutin niyo muna yon. Anong tingin niyo? Kung walang kasalanan, meron kayang salot? Wala. Kaya may salot, merong kasalanan na umiiral. Sino ang nagparumi sa mundo? Hindi ba ang taong makasalanan na nagparumi? Sino ang, tinan nyo, ang karagatan? Ilang porsyento ng mundo ang karagatan? 70%? No. 70% tubig. So, napakaraming isda. Ang isda, kung manganak, hindi isa't isa. Kung manganak, ang isa, libo-libo siya. Ang iaanak niyan. Ang salmon, ang iaanak niyan, libo-libo yan. Ang kabayas yan, nakaw. Di lalo na ang asube at saka lalo na yung galunggong. Galunggong. Yung pakasarap ng galunggong. Sariwang galunggong. Saan nandun yan? Gusto ko yan. Pero yan kung mga anak, pagkadami-dami yan. Kahit yan ay siyabi ng mga balyena yan. Ng mga sharks yan. Hindi kayong ubusin, hindi rin kayong ubusin ng tao. Bakit nauubos? Bombahin mo ba naman ang dagat para makuha ang galunggong? Cyanide mo ba naman ang karagatan? Kayudin mo ba naman yung mga itlogan ng ano? Yung pugad, alisin mo ang pugad ng manok. Saan pa iitlog yung manok, inalis mo ang pugad? Yung corals, yun ang pugad. Spawning ground, doon nangingitlog yan. Yun ang pugad. Inalis mo yung kinayod. Ang tawag doon ay palakayang hapon. Kakayudin mo yan. Dinidestroy ng tao na. Dinidestroy ang kalikasan. Dinidestroy ang atmosphere, ang environment, ang ozone. Dinidestroy. Okay. So ang araw na dapat ang araw ay magdudulot ng kalusugan, magdudulot ng cancer sa skin. So magkakaroon, hindi lang yan, hindi lang ito, hindi pa ito. Pero wars, rumors of wars. How about, Lord, wag nawa pong mangyari, Panginoon. Kung merong tayong kinakaharap na virus na COVID na ito, 19, tapos bumagyo pa. Tapos sinabay ng bagyo, nag-earthquake pa. Tapos dinigma pa ng mga bansa ang China. Para sasabihin mo, Panginoon, kunin mo na ako. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang kamatayan, ang huling pinagtagumpayan. The last enemy na pinagtagumpayan niya, death. Nung tapos niyang pagbayaran lahat at siya pinatay, nung nabuhay siya na maguli, wala nang kamandag ang kamatayan sa buhay ng tao. Though we might die, we shall live again. Mamatay tayo, mabubuhay tayo muli, kapiling ng Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na buhay. Pero, hindi doon natatapos ang lahat ng yon. Gusto ng Panginoon, go and tell others. Doon siya nabuhay, nakita siya, okay, sige, sabihin mo doon sa mga disciples, especially kay Peter, ha? Special mention. Tell everybody and Peter. Dahil si Peter, siya ang intrimitido sa kanila. Alam mo, intrimitido?
Sa naik ang tawag doon al-al. Yung laging na lamang siya mahirap ka. Sa mga kwentuhan, alam mo ko sino si al-al, yung mahilig magkwento. Pag nagkwento ka ng ganito, wala yung sa lolo ko, may kukwentong masigit pa doon. Psst, magbago ka na. Magbago ka na ng karakter. Kahit na meron kang mas kwentong masigit pa doon, tumahimik ka na lang muna para hindi mabisto ang kahinaan mo, tapos manahimik ka lang. Gets niya ko? Hello, nandiyan ba tayo? Huwag ka ng bankero, ikaw ang bumabangka. Huwag na. Okay? Baka ikaw ay may masabi pa eh. Okay? Ma-review ka pa, sabihin, get behind me, Satan. Ay, nako. Nakakatakot yun. It is better na ikaw, yung iyong ego, yung iyong pride, i-give up mo na. Kasi hanggat hindi mo nag-give up, buhay ka pa sa luma mong pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. A new creation, a new character, a new mind, a new thinking, regenerated. Spirit, soul, body. Anong nasa soul? Mind, ano pa? Emotion, ano pa? Free will. Hindi mo gagamitin yung free will to sin. Okay. Mind, emotion, ang emotion mo. Tamed. You have a tamed emotion. New creation. Nagagets niya sinasabi ko. Naipo-voice out ko lang naman sa inyo yung aking sinashare na sabi ko, bakit kaya ganito, Lord? Ang totoo, minahal ko itong mga ito. Yung mga ano baga, yung broken family. Dysfunctional home. Dysfunctional family. Ano sabihin ng dysfunctional? Magulo. Kinupkup ko mga bata. Para sila maging palagay ang loob, very close kami. Nung ito'y nakabuelo, matapos na ng pag-aaral, nung okay na, nung maayos ng... Pero dati-dati, sila ang tagakain ng ulam ko. Kung ano laman ng refrigerator ko. Bumibili ako ng hindi ko naman kinakain ng sausage, corned beef, hotdog. Hindi kami nagkakakain yan. Pero yan bahagi ng aming grocery yan. Tapos sila ang tagakain. Ang lalakas pang kumain ng mga batang to kasi wala sila nun sa kanilang mga bahay. I don't mind. Nagkukwento ko lang sa inyo, no? Na nagsitaba ito. Okay. Pero nung na-outgrown, ba? Tingin nila marami na silang alam, marami na pwede na silang magsimula. Pagmamalaki pa, 18 taon, kasama ko si pastor. Oo nga, pero what have you learned? Mga minamahal pa. Ito hindi hugot line. Ikinukwento ko lang sa inyo na itong mga taong ililigtas ni Jesus Christ, they acted the same way. Dapat ako no hard feelings. Kasi they acted the same way. Ganon din silang umakto. Ililigtas sila ng Panginoon so Kristo, look what He did. Kaya sabi niya, no one is greater than his master. It is enough na ikaw maging katulad ka ng iyong teacher. Huwag mong lalampasan. Si Lucifer lang yon. Yung gustong lampasan. Hihigitan ko siya. Si Lucifer. Alam niyo yung Lucifer syndrome na yan? Nagkalat sa church. Kaya mag-ingat tayo. How we deal with each other. Yung love, huwag nating alisin. Makikilala ng lahat ng tao na ikaw ay kay Jesucristo pag ang pag-ibig ng Diyos nagmamanifest sa'yo. Katulad ni Joseph ba, di ba? Katakot-takot na misinterpretation sa kanya at katakot-takot na misfortune. Parang isipin mo, bakit ba nangyari? Buhat nang i-declare sa kanya na yuyukod sa kanya yung mga uhay ng mga kapatid niya, tapos at saka yung buwan at araw, at saka yung mga bituin, yumukod sa kanya. Buhat nung ma-declare sa kanya yon, ay katakot-takot na nangyari sa kanya.
Magkatapos sabihin sa akin ng Lord, I'm going to use you. Nako! Pag uwi ko sa Naik, akala ko rito, maunawaan ako ng aking mga kapwa kamanggagawa sa Naik. Pinagkaisahan ako. Hindi ko na. Ngayon, nare-realize ko. Ganon. Pagka ikaw ay nasa tamang track at ang Panginoon ang sinusunod mo, tinan nyo, katulad itong gumanap sa Jesus movie, si Jim Caviezel, ay makukuha ng panong proseso, nakalimutan ko na. Alam niyo, buhat na lumaw siya. Naging prejudice sa kanyang Hollywood, pero hindi siya gumive up. Pero okay pa siya. Ngayon, nangangaral pa siya. Don't give up. Then si Manny Pacquiao, di ba? Sa pagde-declare niya ng kanyang, ang dami-daming, sinasabi niya mabuti pa ang hayop. Alam po sino ang babae at hindi. Wala nga naman lalaki sa lalaki nag-aasawahang aso o ano man, wala. Ang hinahanap nila ay babae at saka lalaki. Pero, bakit kaya ang tao ay ganon? Parang hindi na alam ng lalaki kung sino ang lalaki. Alam niyo kung bakit? Perversion. Pinerbert mo ang truth. Yung Romans 1:18, tatandaan niyo ba yan? Ang poot ng Diyos na hayag sa langit dahil sa yung salita ng Diyos, sinupress. Siniil, ang word na ginamit sa Tagalog, taong sumisiil sa katotohanan. Pero yung sumisiil sa English translation, tinan nyo, yung men who suppress the truth. Men who suppress. Yung suppress, sinisiil. Ano ibig sabihin ng sinisiil? Kinokontra ang katotohanan. Kinokontra yung truth. Ang poot ng Diyos na hayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Okay, nasusundan niyo pa ba ako? Nandun pa ba kayo? Nandun pa ba kayo dun sa new creation with the old body, old mindset, old character, unchanged, ineffective sa ministry? Tapos sasabihin niya, hindi ako pwedeng preacher, hindi ako pwedeng pastor, hindi ako... May calling ka, pero sasabihin mo yun. Why? Because you're not willing to change. Hindi ka willing na yung resurrection ng Panginoong Jesucristo magkaroon ng impact sa iyo at magkaroon ka ng resurrected life. You're not willing. So yung lack of willingness, yung hindi pakikiisa sa magandang plano ng God sa buhay mo, yun ang issue. It is not on God's part. It has something to do with the activity of heart of man towards God. So, yun ang kailangan makorek. Yun ang kailangan nating makita. Lockdown. Wala kang, kung mahilig ka sa beer house, wala kang beer house. Kung mahilig ka sa sabong, pinaghuhuli, wala. Casino? Tingnan nyo sa YouTube. Las Vegas in the time of lockdown. San Francisco in the time of lockdown. San Francisco, tinignan ko kahapon, ang San Francisco, ang Las Vegas na hindi natutulog, ang Las Vegas. Wala ka na makakasalubong. Las Vegas. Yung mga matataong lugar. New York talaga naman, ang tao doon, no? Huwag kang hara-hara, sasagasaan ka. Sandal nga ako sa pader. Ang ginaw-ginaw pa naman nun, may bit-bit ako. Ang uncle ko, sa inisyata sa akin, binigay lahat sa akin yung sapatos niya, mga boots. Pero tinan nyo, ang aking point. Sa isang iglap, ang mundo na bago ang takbo, na bago ang inog, natigil ang negosyo.
Nabago. Ang casino, yung casino, close, shut down. Sa Las Vegas, yung mga casino. Shut down. Bukas lang yun para sa mga piloto at saka mga stewardess. Sarado yun, wala. Ang sarap mamasyal ngayon. Lalo na San Francisco, tinignan ko yung pinagtatrabahoan ko dati. Sinilip ko, tinignan ko. Iba na ang pangalan. Dati siya, Muni Bay Chap, ngayon North Point na eh. North Point Bay Chap. Tinignan ko, the same building, iba na ang mukha. Sa ilalim, the same building pa rin. Nandun. Sa may Fisherman's Wharf. Walang tao. Nagbago ang lahat. Now, bakit? Ito na ang pagkakataon mo magkaroon ka ng realization. Bakit ako ganito? Tulad ikaw, naka-lockdown ka rito. Bakit ka naka-lockdown sa simbahan? May dahilan. Hindi ka nandito para may trabaho ka lang, para may makain ka lang. Ano ka? You're making a big mistake pag ganyan ang iyong thinking. Yung parang yung plano ng Diyos sa buhay mo, nami-misinterpret mo. Na ang tingin mo, para lang ako may work, para lang ako may makain, para lang ako may security, you're making a big mistake. Amen ba tayo doon? Wala namang pasok, malakas ang loob kong mag-preach hanggang alas 9. Gusto nyo, gawin natin seminar ito eh. Di, mag-cut kayo kung ayaw nyo, kami dito, di magtutuloy kami. I don't really care kung manatili kayo o hindi, pero mag-share pa rin ako kung kailangan kong i-share sa inyo, ang dapat kong i-share bago tayo mag-pray. Why? Kasi walang direction, pati prayer, pati mga intercessors, nagiging mandadasal. Walang direction ang prayer. Walang tinutumbok ang prayer. Hindi ba ngayong panahon na ito na ang pagpapadama sa atin ng Panginoon that we are really in the last days. Nandun na tayo. We are really in. Now, ano ang dapat natin gawin pagka tayo we are in the last days? Siyempre po, yun ang time para tayo mag-repent, magbago, ma-realize natin. Bakit ang mindset ko? Kasi ganito yun eh. Kung ano bagay laging nasa mind mo, nagiging ganun ka. Kaya kailangan nating baguhin yung thinking. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito ng Diyos sa kanila. Lamang, mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kalikasan, na di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka-Diyos ay maliwanag ni ihayag ng mga bagay na ginawa niya, yung creation. Yung creation kung bakit ang bundok napakaganda, bakit may mga beach na white sand, ganon. Yung formation ng mga rocks, sinilip ko rin yan, yung tungkol doon sa Grand Canyon. Ang ganda ng Grand Canyon, walang tao. Lahat walang tao, yung mga parks, walang tao. Takot lahat sa plague. Tinan nyo itong word na inihayatan nyo, mula pa ng likhain niya sa libutan, ang kalikasan ang kalikasang di nakikita. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kahit wala na silang may dadahilan. Okay. Ginawa nga ng Diyos ang ilong. Niliritoke naman ng Vicky Bello, lagi naman nagpupunta ron. Napakaganda ng ilong nito, katangos-tangos. Ang kilay nito kahaba-haba, o tattoo pala, tinatuan. Hanggang tenga na ang guhit. May tattoo ang kahaba-haba. Niliritoke, pero ang ginawa ng Diyos, hindi niya ini-enjoy. Amen ba tayo doon? Yung mga pandak gusto magsuot ng matataas na takong. Nagpapatangkad. Ay yung mga matangkad, ano gagawin niya? Parang ang standard ngayon, pataasan.
Meron akong isang nakitang kultura ng ibang bansa. Doon sa Tibet, Tibet ba yun o Tibet? Tibet sa China. Ano yung lugar na yon? Doon naman, ang nirerespeto yung mga humble sa lugar nila. Sa kabilang panig naman ng kultura ng tao, ang gusto nilang ipakita yung kanyang galing, yung kanyang husay, taas ng pinag-aralan, dami ng pera. Sa kanila naman, yung kanilang kultura doon, yung mga ano kasi yun mga netibo. At sa kanila, ang kultura naman nila, mababang loob, ganun. Yun ang mas na, tinan nyo, mga minamahal ng Panginoon. Yung kapalaluan, iniisip natin lagi, i-elevate natin ang ating sarili, itaas natin ang ating sarili. Yun ang kapalaluan. Itinataas mo ang iyong sarili sa higit sa nararapat. Yun ang kapalaluan. Ang kapalaluan ay kawalan ng sariling bait. Hindi ba yung mga palalo, yung mga mayayabang binobola, inuuto yan. Yan ay magbo-blow out yan. Ikaw magbayad ng ganito. Nag-guess yung sinasabi ko? Yung kapalaluan kasi, hindi ikaw yon. Kasi kung ikaw ay secured, kung ano ka, hindi mo na kailangan maging iba pa. Ikaw ay natural na ikaw. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Huwag mo nang pilitin na maging ibang image mo. Nag-guess niyo ba ako yan? Ako po ang hari ng ganyan. I'm the great pretender. Nung nanliligaw pa ako, nililigawan ko'y college, ako'y high school. Nagpipretend ako na ako'y college na rin. Doon sa nililigawan ko. Nung tinanong ako, ilan ang units ng ganito? Hindi ko alam, may units pala ang college. Ang subject pala binibilang ng units. Hindi ko alam. Nabisto ako. Ang nililigawan ko pa, librarian na sa UST. Kaya ako naliligaw sa librarian. Nagpipretend ako. Alam nyo, ang pretense will not help us. Hindi makatutulong sa atin. Na-realize ko. Kaya naman ako nagkakaganon, insecure akong bata. Walang ako sa pag-ibig, insecure ako. Kaya ako'y ganon, nagkakaganon ako because of my insecurities. Kasi pag ikaw ay nagyayabang, bunga ng insecurities mo. Pero kung ikaw ay secured kay Lord, ano pa bang patotoo? Nakabukang kamay niya, naghihingalo siya. Ganito kita kamahal. Mas nanaisin ko pa maranasan ang kamatayan kaysa eternal ako nabubuhay, hindi naman kita kasama. Kaya ako nagkaganito dahil sa iyo. Dahil sa kasalanan mo. Ganun ang kanyang ginawa. Anak, ganito kita kamahal. Ang lahat ng dinaranas kong ito'y para sa iyo. Dahil mahal kita. Hindi ko gustong nabubuhay ng eternal, hindi ka kasama. Kaya hindi ka pa ipinapanganak, gusto kong makasama kita. Ano man ang iyong dinanas na nakaraan, limutin mo na. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Nag-guess nyo ba sinasabi ko? Kaya, tinan nyo, kahit nakilala ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, pinasalamatan man, sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Idol. Alam niyo ba, ang pinakamatinding idolatry ay yung kung ano maisip mo, akala mo yun na ang tama. Yan ang pinakamatinding idolatry. Opinionated. Opinionated ay stubbornness. Opinionated, pinagandang stubbornness. Opinionated. Mas magandang salita. Ang mas magandang salita ang playboy, kaysa adulterer. Nagukuha niyo ba sinasabi ko? Ito napakapalikero. Kaya sabihin mo, ito mangangalunya. Kaya sabihin mo yon, mas maganda pa, palikero. Palikero, playboy. Parang ang tingin mo naka-long sleeves, naka-ruro, tapos nakasigarilyo, nagdadrive ng top-down na kotse. Parang gano'n, ang itsura ng playboy.
Pero yun ay mangangalon niya, ang ibig sabihin. Sa salita ng Diyos, karumal-dumal ang buhay nun. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Ngayon, pinagaganda, naghahaka-haka ng maraming bagay, walang kabuluhan. Tapos, ang laging pinagtatanggol, ang sarili. Defensive sa kanyang sarili. But look around you kung gaano ka kamahal ng Diyos. Look at the change that you have experienced in your life. Look, so many things to be thankful. Meron kang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Napakarami ipagpapasalamat kung bakit ang naiisip mo lagi ang kulang, hindi ang kahustuhan. Palagi ka nakapokus sa kulang. Kulang sa ganito, kulang sa ganito. Kahit kailan di ka mahuhusto sa sanlibutan ito. Pambira. Sabihin ko sa inyo, sa loob ng isang araw, sabi sa iyo, nagpakita ang Diyos sa iyo, ipabibilang ko sa iyo ang 100 bilyon na piso. Okay. Natigbe 20 pesos. Pag nabilang mo, ibibigay ko yan sa iyo. Pag hindi, paparusahan kita. Napapayag ka? Pag nabilang mo sa loob ng isang araw, iyon na. Huwag ka magkakamali, kahit isang kusing. Pag nagkamali ka, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Hanggang sa loob ng 6 na buwan. Bibilangin mo araw-araw yan. Basta isang araw, uumpisa ka uli sa umpisa. Bibilangin mo. Basta matapos ang 24 hours, dapat nabilang mo, iyo yun. Palagay ko. Kasi mo, hindi na ho. Parang awa nyo na, inyo na yan. Napakabigat na parusa. Pero tinan nyo, ang mga tao, marami mapaghaka-haka sa kanyang mind. Napakarami. Napakaraming mga imagination sa kanyang mind kung sino siya. Hindi niya malaman, hindi niya kinikilala kung sino siya. Pretense at inililip up niya. Lagi niya tinataas ang sarili niya, pinagtatanggol ang sarili niya. Hindi tuloy niya ma-experience yung humility. Si Jesus, hindi ganoon. Bagamat siya Diyos, hindi niya ibinilang nakapantay ng Diyos. Yan isang bagay na matututunan natin sa Kanya ay humility of Jesus. The humility of Jesus. Ang kanyang mga alagad, gustong umupo sa kanan, kaliwa, hugasan ko nga ang paa ng mga ito. Gusto kong simulan natin lahat. Makilala tayo sa ating pag-ibig, sa ating katsiyagaan, sa ating kapwa, pagtutulungan, ating kapwa. Nagagets mo dyan, sabi ko. Tulungan natin, hindi natin awayin, hindi natin kamuhian, hindi natin iitsapwera. Tulungan natin. Ito nyo, sa halip, naghahaka-haka ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Okay? Verse 22, please. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sanlibutan. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, larawan ng mga ibon, ng hayop na may 4 na paa, at mga nilalang nagsisigapang. Alam niyo ba sa iba-ibang mga bansa, yung dekorasyon sa Pilipinas na ginagawang patungan ng mga flower base, yung elepante, natatanda yung elepante na nakataas dapat ng trunk na ganyan, tapos nandiyan, merong square sa ibabaw, tapos doon pinapatungan ng mga flower base, tapos nasa may pintuan, yun, mga sinasamba yun. Wino-worship yun. Sa ibang lugar, Diyos yun, ang elepante. Sa ibang lugar, Diyos ang baka. Huwag kang magdadala ng corned beef. Ang Diyos naman! Ginawa yung dilata. Huwag kang magdadala ng corned beef. Diyos nila yon. Diyos nila yung cobra na ganyan. Kaya ang mga corona niya, may na-cobra sa ulo. Diyos nila yan. Kung ano yung akala nilang may power, yun ang Diyos. Mighty, walang elepante, Diyos.
Nagigis ba sinasabi ko? Ito yung sinasabi, nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan. Yan, Pilipinas, Spain, yung mga naanuhan ng Hispanic, Mexico, yan. Tapos, ng mga ibon, ng mga hayop na may paa, 4 na paa, ng mga nilalang na nagsisigapang, yun ang ginawa nilang Diyos. Okay. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan. Ang mindset, hindi nababago. Kasi yung kanyang mind ay hindi nakatuon sa tunay na Diyos, naghahaka-haka ng hindi Diyos. So, ang kanyang mind ngayon, nagugumon dun sa mga bagay na lalo siyang hindi niya ma-attain yung level. Hindi siya mag-grow sa level na yun na kanyang nais. Kahit anong pagsisikap niyang gawin na maka-attain sa level na yun, hindi nangyayari dahil hindi ang pagsisikap mo ang mahalaga, kundi ang nagawa na. Yung resurrection ni Jesus, yung nagawa na. Hindi yung gagawin mo pa lang para sa Kanya. Yung nagawa na niya para sa iyo. Ulitin ko ha. Hindi yung gagawin mo para sa Kanya para ma-attain mo yung level. No. Hindi yon. Kundi yung nagawa na niya sa iyo na tinanggap mo, na inaccept mo at inunawa mo at kinilala mo at pinasalamatan mo siya dahil doon. Doon ka lang makakaranas ng pagbabago. Nangyari yan kay Apostle Paul. Yung kamatayan ni Jesus, ang resulta nun, nung sila ay they tarried doon sa upper room, nung sila ay nagpe-pray doon, ang Holy Spirit. Sabi ni Jesus, tatatanya John 20:21, di ba? Sabi niya, peace be with you, as the Father has sent me, I now send you. Tingnan niyo. Peace to you. Sabi ni Jesus. Tumigay sa akin. Sandali. Tingnan niya. Peace to you pag pinakakain ka nila sa leon. Peace to you pag ikaw ay pinupugutan ng ulo. Hello? Ganyan yung nangyari sa kanila. Peace to you pag ikaw ay isinalang nila sa kumukulong langis. Peace to you pag ikaw ay ikinrusipay nila ng pabaligtad. Peace to you pag nilagari ang katawan mo sa dalawa. Tingnan niyo yung Hebrews 11. Nandun lahat yung sinabi ko. Peace to you. Why peace? Kasi ang buhay mo, patay na sa luma. As the Father has sent me, I also send you. And pagkatapos niya sabihin yun, receive the Holy Spirit. That makes the big difference. Ganoon ang Panginoon. Pag ang Panginoon, in-acknowledge mo, nandun sila sa isang lugar, they were in one accord. Ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, nakatuon sa isa. Tapos, ninarinig silang parang rushing mighty wind, di ba? Ganun, may rushing mighty wind. Tapos, tongues of fire. Mabasa ka nila. Naka-experience sila ng kakaiba. Power. Power over sin. Power. Over sin, He has conquered. Hallelujah. He has conquered over death. Victorious. Hallelujah. Victorious. Over sickness, He has triumphed. Hallelujah. He has triumphed. Jesus reigns over all. For this purpose, Christ was revealed
to destroy all the works of the evil one. Christ in us has overcome. So with gladness we sing and welcome His kingdom in. Over sin, He has conquered, hallelujah. Over death, victorious, hallelujah, victorious. Over sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. In the name of Jesus we stand. By the power of His blood we now claim this ground. Satan has no authority here. The darkness must flee, for Christ has the victory. Over sin, He has conquered, hallelujah. Over death, victorious, hallelujah, victor. Over sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, He has conquered, hallelujah, He has conquered. Over death, victorious, hallelujah, victor. Over sickness, He has triumphed, hallelujah, He has triumphed. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. In Jesus' name. Woo! Yes! In Jesus' name. Oh, hallelujah. Merong experience, meron. Kailangan ang focus, kailangan yung expectant na heart. Kailangan responsive tayo sa love. Love kita eh. Nilove mo rin ako. Ganyan ang style ng Panginoon. Love kita, love mo rin ako. Para nakikiusap siya. Amen po. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Inibig niya muna tayo, kaya iniibig natin siya. Sabi niya, no greater love. Sabi niya, no greater love than this. Ito yung sinabi niya eh. Ng tao, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Tapos sabi niya rito, verse 14, niyo, you are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known, I have revealed to you. I have made known to you. So, ang purpose niya ng kanyang kamatayan, para tayo makawala. Balik ulit tayo doon sa Romans 1, verse 21 na ba tayo? 21. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Oh, Panginoon! Huwag nawa pong itulot mangyari ng Diyos. Tulungan niyo po ang iyong church maging strong. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nilang pinaglingkuran ang nilalang. Tingnan niyo yun. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang. Isa pa. Ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Sinamba nila, ulit-ulit. Okay, tingnan niyo yun. Tingnan niyo yung balik ulit tayo ron. Sinagdala nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Okay, kaya ito nangyari. Dahil dito hinayaan sila. Ilang beses yan sinabing hinayaan? Mga minamahal ng Panginoon, pagsabi mo nga sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yung hinayaan.
Kasi, tira nyo, yung preacher para pagiltihin kang nakikinig, kaya hinayaan ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi tayo yon. Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, paano kang hahayaan ng Diyos? Walang kamatayan, walang sakit, walang no sword, walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. No way. Sabi mo sa katabi mo, no way, Jose. No way, Jose. Hindi maaari. Ikaw lang nga nag-iisip noon. Ang mindset mo, ang tunay na issue at problema, ang iyong mindset. Yan ang issue. Yan ang problema. It is the way you think. You have to have a new thinking for a new beginning. It is the way you think. Iho, iha. The battleground is always in the mind. Lord, have mercy on us. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos na mahalinapita. Ayaw na makipagtalik ng babae sa mga lalaki. At kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae. Kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Pero yung gumagawa nito, alam ba nila yon? Kaya nga galit na galit sila kay Manny Pacquiao na mabuti pa ang hayop. Alam pong sino ang bababahan, alam niya kung sino ang babae sa lalaki. Hello, nandiyan ba kayo? Wala pa kayo nakitang unggoy na gumagawa ng gano'n. Unggoy na nga gorilla na nga Wala namang gano'n Hindi naman sila gumagawa ng mga ganyan. Parang mas alam pa nila. Alam ng isda, alam ng, pati uod, alam Ang tao, ang nabaluktot, ang mind, pero ang mga hayop, hindi naman nababaluktot ang mind ng hayop. Kaya nababaluktot, binaluktot nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. Now, ang ginagawa ng mga ito'y nakakahiya. Nakahihiya. Kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Okay. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamang kabuktutan, kasakiman, magkakahala. Yung gumagawa ng mga ganon, sakim. Yung mga idolatrous, covetous. Natakaw sa power. Ang mga idolatrous. Corrupt ang mind Perverted ang mind ay corrupt ang mind. Kaya pag nagkaroon ng opportunity ang mga corrupt, sasalisi. Gagawa pa rin ito ng kabuktutan. Hindi siya magiging honest. Nakukuha niyo pa ba sinasabi ko? Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. Sila'y masisit-sit, whispering hope, machismis. Masisit-sit, machismis. Mapanirang puri. Mahiring manira. Sounds familiar? Napopuot sa Diyos, walang pakundangan. Mapagmataas, mayayabang mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Amen ba tayo? Guess naman sinasabi ko. So ito yung bahagi ng pagiging idolatrous
kasalanan na nagdudulot ng hinahayaan ng Diyos ang isang tao dahil alam na niya ang tungkol sa Diyos, pero ang Diyos-Diyosan pa rin. At saka, mga minamahal ng Panginoon, ganun kasakit na lang yon sa Diyos. Siya nagpapala, tapos ang tatawagin mo, iba. Pasasalamatan mo yung gintong baka, golden calf, pasalamatan mo. Pasasalamatan mo yung elepante na image, papasalamatan mo yung cobra, papasalamatan mo yung araw, papasalamatan mo yung Mother Nature. Salamat Mother Nature, binigyan mo kami ng pagkain. Papasalamatan mo yung puno. Oh. Nakikita niyo ba? New Age movement, ang tawag doon, New Age movement. Naging movement. At gustong-gusto ng mga tao, yung mga may reasoning na ganyan. At ang gustong-gusto ng mga tao, yung mga gawang pang-tao. Kaya gustong-gusto ng mga tao, nagbibigay ng pagkain, pero ginagawa natin yan, hindi tayo para maligtas. Ginagawa natin dahil naalala sila ng Lord na ating silang abutin. Hindi natin nilulutas ang problema. Mga minamahal ng Panginoon, yung ginawa po namin yon, hindi nilulutas ng HTBC ang problema. Tumutulong lang, yung tawag po ng pantawid gutom. Tumutulong lang. Ang tulong ay masyadong temporal at short. Short term. Hindi ito yung long term. Mga minamahal ng Panginoon, hindi mag-aabot ng bigas at pagkain habang panahon ang church. Yun ay short term. Kaya mas maganda niyan, yung mga naabutan, kumain ka ng 50% lang para stretch mo, pahabain. Kung maghaba-haba man, siyempre, pag kainin mo kaagad ng kaing sanlibutan, no, di ba? Kinabukasan, ilalabas mo rin yun ng labas sanlibutan. Okay, pagkadami-dami din yan. Ibig sabihin nun, kung ano yung pumasok, ilang percent, yun din ang lalabas, madaling mauubos. Samantalang kung i-stretch mo yan, at kung magtagal-tagal pa po, makakaabot. Baka sa darating na mga araw, may tulong na naman na dumating, makakapag-abot na naman, edi tama-tama maduduktungan. Alam niyo, ang Diyos, magaling yan dun sa, expert siya dun sa dead end, yung parang dulo na, yung wala na, di na tayo ba? Tapos biglang, ito gagawin ng Diyos meron. Kaya, tiis-tiis, kasama ang pagtitiis. Kasama ang malasakit. Nagagets yun sinasabi ko. Amen ba tayo daw? At tinan nyo dito sa Romans 7. Okay, pumunta na tayo sa verse 7. Chapter 7. Tapos, sabi rito sa verse 15. Tinan nyo. Ito yung ating kalagayan. Hindi ko maunawan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawang ibig ko bagos ang bagay na kinasusuklaman ko, siya ako nagagawa. Sa tumalon tayo doon sa dulo niyan, tinan ninyo. Sabi rito, ito isang bagay na napatunayan ko. Okay. This is what I found out. Pag nais kong gumawa ng mabuti, tinan niyo, itong nakita ko, natuklasan ko. Sabay-sabay. Ito ang natuklasan ko. Teka. Natuklasan mo na nga ba? Psst! Natuklasan mo na ba? Para sa atin, ito, angkinin mo yan. Ito, natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kahit sino gagamitin, kahit ano gagamitin. Once na sinabi mo, gusto ko nang magbago, boom! Biglang may magte-text sa iyo. How are you? Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Miss kita. Biglang, pagka ibig mong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa iyo. Okay, sabihin sa akin. Totoo, hindi. Now, tuloy natin. Tinan nyo. Sa kaibuturan ng puso nating lahat. All of us na nagmamahal kay Lord. Sino pa nagmamahal kay Lord? Pakitaas ang kamay. Okay. Pakitaas ang kamay. Mahal na mahal natin ang Lord.
Kung maaari lang lagyan mo na ng port ang iyong tenga tapos USB lang, oh. Saksak mo na lang USB, tapos marireprogram ng utak. Hindi ba? Hello, nandiyan ba tayo? Kung maaari lang, saksak na lang USB sa tenga para mabago na lang lahat. Kailangan pa rin ng desisyon at disiplina. Kahit anong mangyari. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming desisyon, tulungan niyo po kami sa aming discipline. Hindi ko sinasabing kayo, tayo. Kailangan natin yun. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng isang solid desisyon, determinasyon, at discipline. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa bahagi ng aking katawan. Sabi nga mo rin, bahagi ng aking katawan. Anong bahagi ng iyong katawan ang may kakaibang tuntunin? Marindila. Bawal sa iyong mataas sa kolesterol kung makalantak ng kain ng karne. Inam, gusto pa yung karne. Bawal sa iyong may diabetes na kung makakain ng matamis. Marindila ang bahagi ng katawan mo na may problema sa iyo. Ayaw mong i-chismis ka, pero chismosa ka naman. Mahilig ka naman mag-chismis sa iba. Merong bahagi, merong ibang tuntunin sa bahagi ng katawan. Salungat ito sa tuntunin ng aking isip. In your mind, you want to be a servant of God. You love God. Lord, gusto kong maging kaluguran sa iyo. Gusto ko ang kabanalan mo na ipamumuhay ko. Pero sabi niya, dahil ako'y maalipin ng kasalanang nananahan sa bahagi ng aking katawan. Sabi, meron ibang tuntunin, kabag-habag ang kalagayan ko. Miserable ang kalagayan ko. Sa English translation, dito tinan niyo. What a miserable person I am. Miserable ako. Naramdaman mo ba yun na ikaw ay nagiging miserable buhay mo? Hello, nandiyan ba tayo? Hindi ba, if anyone is in Christ, is a new creation, bakit ako ganito pa rin? Sabi, miserable akong tao. Who will rescue me from my dying body? Itong katawang ko ito, nagdudulot sa akin ng death. Okay, ito. Thank God. I thank God for our Lord Jesus Christ. Siya nag-rescue sa akin. Sa ibang translation, tinan niya. Okay, I thank God through Jesus Christ, our Lord. Sino magre-rescue sa akin? Si Jesus. Yun ang resurrection. Yun ang bunga ng resurrection. Now, you try to save your life, you will lose it. You lose your life for the sake of Jesus, you save it. Ang nagliligtas ng kanyang buhay, nawawalan ito. Ang nag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang kay Jesus Christ, ang nagkakamit nito. Sobra ang iyong pagpapahalaga sa iyong sarili ng higit sa nararapat. Sobra ang iyong pagpapahalaga sa iyong sarili ng higit sa nararapat. Hindi ka willing na ang buhay mo ay ituring mo na wala na. Binili ka na sa isang halaga. Kaya ang iyong buhay dapat ay para na kay Jesus. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life.
para magkaroon tayo ng resurrected life. Para ang resurrection life ma-experience natin. It takes humility. It takes to have the mind of Christ in us. Kahit na siya ay Diyos, hindi niya ibinilang na ang sarili niya ay Diyos. And being found, tinan niyo, okay? And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also highly exalted. Yun ang way. Ang way up, ang way ng resurrected life is to humble. Tanggal. Tanggal yan. Mawawala. Tanggal ang katombo yan. Tanggal ang kabaklaan. Tanggal ang kasakiman. Tanggal ang pagiging makasarili niyan. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth, and of those under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Tapos na ang issue. Tapos na si Jesus ba Lord o hindi? Si Jesus ba Panginoon o hindi? Yun, sa time na yun, siya ay Panginoon. Ang mga artista sa Hollywood, magbabow down yan. Lahat, ang mga presidente, ang mga komunista, ang mga komunista, magbabow down niya kay Jesus. But too late. It is appointed for man to die once, after that the judgment. Now is the time. Kaya itong resurrection life, dapat ito may share ko. The resurrected life of Jesus, resurrected life ng believer, it is a resurrection life. Nag-resurrect siya for a reason, to prove to us the power of Christ, the power of God in our Christ Jesus our Lord. Power of God. He has the power to change us. He has the power to redeem us. He has the power to deliver us. He has the power for us to be delivered. Power. Yun ang resurrection. Power. 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 Power of Christ. Power of God. Power of resurrection. Power where He came back to life. Ito nakakatuwa. Hindi siya nagpakita pagkatapos biglang nawala. Hoy, tapos nawala. Hindi gayon. 40 days. Nangaral siya 40 days tungkol sa kingdom. 40 days. Ay, yung ngayon, ginawa naman ngayon ito babang luksa. Nagpo-40 days naman, nagpapansit, 40 days. Talaga naman! Wala nang hindi maisip eh. Yan ang ibig sabihin ng 40 days. 40 days siya nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, kingdom. 40 days. Parang sabi niya, eto ako ngayon na pinako ninyo. Sabi ni Tomas, hanggat hindi ko na ipapasok ang daliri ko dyan hindi ko nakikita yung kamay na may butas. At ang daliri ko, pinapasok ko sa taligiliran niya na sinaksak. Hindi ako maniniwala. Oh, Jesus, Tomas, ito kamay ko. Pasok mo ang daliri sa aking tagiliran.
Sabi niya. And reach your hands here. Okay. Thomas, reach your finger here and look at my hands. Oh. And reach your hand here and put it into my side, sa tagiliran ko. Do not be unbelieving, but believing. Okay. Si Thomas, believer. Si Thomas, disciple. Yan sinasabi ko, ikaw ba'y unbelieving believer? Hindi po. But you're acting like one. Para kang unbelieving believer. Oh, Panginoon. Unbelieving believer. Naglipa na lamang dyan sa lugar ninyo, unbelieving believer. Naglipa na yan sa paligid. Unbelieving believer. Sabi niya, Tomas, reach out. Reach your finger here and look at my hands. Ito'y butas. And reach your hand here and put it into my side. Lagay mo. Do not be unbelieving believer. Do not be unbelieving, but believing. Tapos, verse 28. And Thomas answered, sabi niya, My Lord and my God. Sabi ni Jesus, Thomas, because you have seen me, you have believed. Lalakita mo yung kamay ko, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believed. Amen po ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Ano sa tingin ninyo, mga minamahal ng Panginoon? Sayang ang buhay ko, nasa Amerika na ako, umuwi-uwi pa ako dito. Sayang ba ang buhay ko ron? Ando na ako, tapos nagsiserve naman ako daw, umuwi-uwi pa ako rito. Tapos dito ko ano mararanasan. Mga minamahal ng Panginoon, hindi nagsasayang ng buhay ang Diyos. Ang bawat buhay mahalaga sa Diyos. Kung kayo'y naandito, kasama ko kayo, umuwi ako para sa iyo. Kahit ba naman di ako si Manny Pacquiao, di meron ako para sa iyo, para sa iyo. Pero mga minamahal ng Panginoon, kaya ako umuwi. Kaya, nung ako sabihin ng Lord, your ministry is not the US, your ministry is in the Philippines. Mapakalinaw po. Sabi ko nga kay Brother Manore, kung tayo i-occupy ng China, hindi ako tatakas, kasama niyo ako. Hindi ako aalis. Hindi ko kayo sisibatan. Hindi ako aalis. Ito nga, ang buhay ko talagang para doon. Pero, sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa kalaguan. Sama-sama tayo sa pagsiserve. Sama-sama tayong lumago sa espiritual. Sama-sama tayong magtagumpay sa ating mga kahinaan. Amen ba tayo doon? Hindi ako nakahihigit kanina man. But, sama-sama tayo magpanalanginan. Amen ba tayo doon? Huwag niyo intindihin yung mga may sariling daigdig. Tayo ay bahagi ng plano ng Panginoon. Kaya kayo nanatili, kasama ko kayo sa simula pa lang. Yung mga umalis, sa simula pa hindi ko yung kasama. Kaya nag-decide sila ng ganun. Madali para sa kanila ang mag-decide. Pero kayo nanatili, mga minamahal ng Panginoon, kasama ko kayo. At tayo, papagtatagumpayan natin ito. At ganito po yan.
Kung mamatay ako, sa langit naman ako. Kung mabuhay ako kay Kristo ako, pag namatay ako, Kanya rin ako. What makes the difference in my life? Na ikaw, gusto mo manatili dito ng 100 taon? Bahala ka. Dilibing mo sarili mo, wala na kami. Mananatili ka rito ng 100 taon? 200 taon? Tingnan nyo, ang kamatayan man, ang kagutuman man, tingnan nyo sa salita ng Panginoon. Hindi ito maghihiwalay, tingnan ninyo sa atin. Tingnan nyo. Who shall separate us from the love of Christ? Basahe. Sabay-sabay tayo. Who shall separate us from the love of Christ? Isa pa. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded. Ako'y kumbinsido. I am persuaded. Okay? Ako'y kumbinsido. Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Tagalogin natin ito, part na ito. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang ugali mo? Matagal na yung ugali mo, pero mahal ka pa rin niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, Ichende. Matagal na yan. Bago ka pa pumunta sa HTBC, butangero ka na noon pa. Alam na ng Diyos sa ugali ko. Mahal niya ako dahil ako'y ako. Hindi niya ako minahal dahil nagbago ako, dahil Christ died for us that while we were still sinners, Jesus Christ died for us. But God demonstrated His love. Pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. God demonstrated His love. I-demonstrate ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin, okay, toward us, that in that while we were still sinners, nung tayo makasalanan pa, pasaway, masama ugali, Christ died for us. Nauna na siya, inunahan na niya tayo nung pa. Bago pa tayo ipinanganak, alam na niya yon. Bago siya itinatuan ni Peter ng 3 ulit, alam na niya yon. Ang mahirap lang, wag na tayo magpakahudas. Ang Judas, suicidal. Wag ka nang mag-isip ng ganon. Kung minsan naiisip mo yun, suicidal ka eh. Alam mo yung suicidal? Aalis ka sa piling ko. Magtatayo ko ng ibang church. Yan suicidal. Kasi merong plano ang Diyos sa atin. At meron tayong aabutin. You cannot make it on your own, separated from one another. Tayong lahat magsama-sama. Nagigess yung ba sinasabi ko? Ang pride ang magseseparate sa iyo. Kaya, but God demonstrated His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay na siya para sa atin. Okay? Tingnan nyo. Tuloy natin yung ating tinitingnan kanina. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Maghihiwalay? Ang kapighatian ba? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib ba ng COVID? Ang maghihiwalay? O ang tabak? Pagkadigmaan? O anong makagulot? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganib kaming mamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Ang nagsiserve kay Lord ay mga tupang papatayin.
Okay, now, hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Yung pagmamahal niya ang magpapalakas ng iyong loob. We can make it. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen ba tayo doon? Pero sabi dito, hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Okay. Tuloy natin, sapagkat natitiyak ko, ikaw ba'y may katiyakan? Ikaw ba'y persuaded? Hello? Are you persuaded? Ikaw ba may katiyakan sa puso mo? Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasakalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, kataasan at kalaliman, krus yun krus. Kataasan, kalaliman, o ang alimang nilalang, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Yung kamatayan niya sa krus ay pagpapadama ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Bumibitaw ba? Okay. Huwag lang kayo bibitaw. Okay. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang makapaghihiwalay. Amen ba tayo doon? Walang, ano ba ang tawag doon? Yung walang hiwalayan, walang iwanan. Hindi tayo iwanan ni Lord, kaya walang iwanan. Kaya hindi makakapaghiwalay sa atin. Dahil sa cross. Ano yan? Ulitin natin sa 38. 38. Sapagkat natitiyak kong, tingnan nyo i-concentrate nyo dyan, tapos i-focus nyo ang inyong mind tungkol doon sa cross. Doon sa kamatay ni Jesus Christ at saka yung resurrection niya. Tingnan nyo. Sapagkat natitiyak kong, ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan. Okay, next. Ang kataasan, ang kalaliman, o ang alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya. Kaya ano man yung karanasang iyon, yung pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon, yung sa cross, yun ang patotoo na sabi ni Jesus, walang iwanan. I will not leave you, nor forsake you. I am with you till the end of the age. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Kasama niyo ako. Lo, I am with you. Tandaan ninyo, ako'y kasama niyo, maging sa huling sandali. Hindi niya tayo iiwan. Now, yung ba'y sapat na para tayo maging secured? Yung ba'y sapat na para ang buhay Kristiyano ay maging victorious? It is the way you think that matters. Gaano mo ba yun kinikilala? Tanong. Gaano mo ba yon kinikilala? Yung katiyakan na iyon, gaano mo ba yon kinikilala? Yon ang magdudulot sa atin ng katagumpayan. Yun ang magdudulot sa atin ng victorious life. Yon ang magpaparana sa atin ng resurrected life in Christ Jesus. It is the way you perceive in your mind the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen.
Napakabuti. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, empower us. Empower us today and forevermore. The blood. Thank you, Lord. Thank you for the victory. I am victorious. Thank you, Lord. Now may the Lord God bless you and keep you. May His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mga minamahal ng Panginoon, we are so secured. Secured po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Are you persuaded? Amen. Persuaded. Kayo kumbinsido. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. God bless you all. See you again next time.